Gagawa po tayo ng batas para po merong penalty. Madam Chair, pwedeng konti na lamang. Una-una, wala pong kapangyarihan na para ipatigil yan. Pero however, meron Hindi ho yun na sinabi ni Vice President. Ang sinasabi niya gumawa ng batas. pong kapangyarihan ng DepEd na para ipatigil po yung tinatawag na voluntary contribution sa PTA. Now, doon sa questions ko, hindi pa natin nasasagot. Pwede ba pakisabi sa akin paano po na-disburse yung pong MOE? So iba naman ito. Iba to ha? Okay. Iba itong tanong na to doon sa una niyang tanong na pwede ba gumawa na lang ng kayo ng patakaran? Iba ho ito. Tinatanong niya kung saan naman parang nagagamit yung budget. Especially dun sa mga chalks, sa mga electric funds. Electric funds palagi every year yan. Talamak na talamak. Janitorial, security, repair, CR, varnish. Paano po na-distribute from DepEd hanggang sa pagdating sa eskwelahan? Paano nakakarating po yung mga MOE, sir? Meron po tayong listahan kung saan po pwedeng gamitin yung school MOE. At yung sinasabi niyo pong chalk allowance, meron pong cash allowance ang mga teachers. At ito ay taon-taon na ibinibigay sa mga teachers. Kaya hindi po tama na mag-demand ang PTA na magsusolicit ng contribution from the members of the PTA para mabigyan ng chalk allowance ang mga teachers because meron ngang panukala sa both chambers of Congress na i-increase yung cash allowance to 10,000. Good. Kasi sir, katulad yan, aside from chalk, floor wax, pintura, varnish, alam ko kasi sa LGU, meron pong atang allocated na 1% from the real property tax ata. Na SAF po. SAF para sa maintenance ng school. So doon po pwedeng kumuha kayo ng dagdag budget. Wag lang ho sana humingi sa mga estudyante. Kasi nga talaga sir, every single year, palagi pong kasama doon sa paghingi ng contribution ng electric fund. So bakit po kinakailangan ang mga estudyante mag-shoulder ng electric fund ng bawat classroom? Sir. Natawa ako dito. Unahan ko na kayo. Kasi sabi ni Senator Tulfo, bakit kasi sa mga estudyante pa ang kukuha ng pang-electric pan? Sumagot ngayon yung USEC. Yes, opo sir. Magkakaroon po kami ng, maglalabas kami ng memorandum and directive to all our schools. Yusek Escobedo. Yes, VP, go ahead. Yes, Madam Go ahead, Chair, Your Honor, we take note of your advice. You don't answer. You don't sign department orders. We take note of your comments, Your Honor. Nakita niyo yun? Grabe, sabi ko, iba talaga to si Vice President. Iba eh. Matikas. Sabi kasi niya, sabi nung USEC, okay, we will make memorandum. Sandali lang, USEC. You don't sign memorandum. Ako gagawa nun. Hindi ikaw. Kaya wag ka sasagot para yan. Sumasagot ka eh! Nakita niyo yun? Alam mo, nagulat ako dun, sabi ko, eto ang leader. Sorry pero eto ang leader. Di ba? On the spot, kinorek ang USEC. Kita niyo, ulitin natin na niya. Sumagot kasi eh. Kasi naman dito, palasagot eh. Sa LGU, meron pong atang allocated na 1% from the real property tax ata. Na SAF po. SAF para sa maintenance ng school. So doon po pwedeng kumuha kayo ng dagdag budget. Wag lang ho sana humingi sa mga estudyante. Kasi nga talaga sir, every single year, palagi pong kasama doon sa paghingi ng contribution ng electric fund. So bakit po kinakailangan ang mga estudyante mag-shoulder ng electric fund ng bawat classroom? Sir. Yes, opo sir. Magkakaroon po kami ng, maglalabas kami ng memorandum and directive to all our schools. Yusek Escobedo. Yes, VP, go ahead. Yes, Madam Go ahead, Chair, Your Honor, we take note of your advice. You don't answer. You don't sign department orders. We take note of your comments, Your Honor. Kita niyo yun? Sabi niya, kasi sinasabi ni Senator Tulfo, ang sagot lang tama yung sagot ni Vice President eh. Sabi niya, we take note. Sige, we take note. USEC, we don't sign
the order. Ako yun eh. Bakit ikaw sumasagot? Alam mo, sorry pero napahanga ako sa part na to. Sabi ko, ito leader. Ito yung leader na hindi lutang. Diba? Talagang, ano siya eh. Sandali, ako yan eh. Bakit na nangunguna ka? Ba level? Talay. Although, dito sa part na to, na-misquote naman siya na-misunderstand ni Tulfo. Thank you, but Your Honor, they must answer these questions because itong question ko po, galing po to sa mga magulang na mag-aaral. Kasi po, dito nagkaroon ng konting akala kasi ni Tulfo, pinagbabawalan ni Sara Duterte yung usik niyang sumagot. Okay? Yun ang tingin ni Senator Raffy dito. I told them na hayaan nyo, pagdating doon sa hearing, sa budget, i-raise ko to. Kung hindi nyo ako pagsasalitain dito, then... pinagsasalita naman po kayo. Hindi kasi... Ayun naman na sinabi ni Pia Cayetano. Kasi sinabi, hindi nyo pagsasalitain dito. Hindi, pinagsasalita kayo. Eto, talay. Sinasabi, wag daw sagutin. Hindi the VP would like to be the... Buti nilinaw ni Senator Cayetano, kaya buti talaga may mga ganito tayong senador eh. Nilinaw ni Senator Cayetano, kasi sinasabi ni Senator Raffy, ayaw kasing pasagutin eh. So, biglang nilinaw ni Senator Cayetano, hindi naman sa ayaw pasagutin. Ito yung pampalinaw niya. I want to answer the Okay, question. thank you. That's my understanding. No, I'm just Thank you, moderating Madam. for everybody. Like I said, The VP wanted to answer instead of her USEC. like I said, supporter po ako. Hindi ko po... So, yun ang sinabi ni Senator Cayetano na it's not that ayaw sumagot. Ang sinasabi lang niya, si VP Sara dapat ang sumagot. Hindi yung USEC. Wawa itong USEC na to. questionin yung budget. Ayaw ko pong bawasan. In fact, I'd like to put it on record, kung dadagdagan pa yung budget ng DepEd, I will support. Kaya lang... Pero tama naman, dapat sagutin ito ng secretary. Okay? Kailangan ko lang po ng mga kasagutan sa ilang katanungan ng mga magulang na mag-aaral. I don't have anything against. In fact, confidential fund na marami nagka-question, I don't give a heck about that. Walang pakialam dyan. Ang pakialam ko talaga, yung hinain ng mga magulang. Yun lang po talaga. So, paki-answer lang po. Kung sino sanang gusto mag-answer. If I may, Senator Raffy, the Secretary took the floor earlier and responded that ang suggestion po niya, and correct me if I'm wrong, my understanding from the Secretary is that she said, what you could do, because you were asking what you could do now that you're a senator, is to pass a law that would prevent that. Because as far as DepEd is concerned, they have already issued the memorandums that prohibit contributions. Pero yung gustong gawin ng PTA, ng parents, my understanding is that's out of your hands. No, that's out of your hands what the PTA would like to do. Although, I think maybe an assurance that hindi nyo naman ini-encourage talaga yon, di ba? It's not encouraged, it's not... Alam mo, ito talaga ang maganda pag mayroon tayong mga ganitong klaseng senador. Di ba? Hindi, tingnan nyo naman. Nilinaw niya eh. Ano ba, bakit ba, sandali. Parang nagkakagulo tayo siya, nagkakaroon ng misunderstanding. Ito, nililinaw ni Cayetano. Sinasabi niya, ang sinasabi ng ating Vice President, it's beyond their control. Minomoderate niya, tama, that's the term. It's that you cannot, they do not mandate it, they follow that. That's my understanding. Madam Chair, okay, ano kaya tuwing magkaroon ng PTA meeting, nandoon po yung... Ito naman ang suggestion ni Senator Raffy. Okay? Nililinaw kasi ni Senator Pia Cayetano, it's beyond the control of the secretary. Kahit na may memo sila, wala na sa kanila. Okay? Yun ang understanding natin dito. Ngayon, merong sinasuggest si Senator Raffy. Taga DepEd para i-monitor yung proceedings ng meeting para pagsabihin ng DepEd, hey, meron na kami memo dyan na bawal ang pag-uusapan ng project, umayos-ayos kayo, ang pag-uusapan nyo lang academic performance ng estudyante. Is that fair enough? PTA ho means parent-teacher. So may teacher ho na present doon. Yes, may teachers na present. At principal pa kuminsan. Kaya nga, sinasabi ko lamang po, meron dapat nagmamonitor kasi hindi po nasusunod. Kuminsan, like I said, yung kay Armin Luisto noon, nasunod yun for ilang months. After several months, bumalik ulit. Kaya ang suggestion ko ngayon, pag may PTA meeting,
meron pong taga-DepEd na nagmo-monitor ng meeting nila to make sure na nasusunod kung anong nakalagay sa Baka sir, memorandum order. you could give them the specific complaints that you received so that they can particularly go to those schools and find out if there were any violations and find out if there was conduct unbecoming of a parent, of a teacher that should be addressed. Ang reklamo nga po, Madam Chair, ay yung pong sinasabing voluntary contribution na inaamin na nga po ng DepEd na mali talaga. Tulad po na ulitin ko, chalk, floor wax, pintura, varnish, TV, electric fan, test tube, printer, utility bills, janitorial. Pero alam mo, ako ito kasi yung ano ko dito eh. Kasi iniisip niyo iba. Okay yung may ganyan eh, katulad ni Senator Pia Cayetano. Okay din yung merong katulad ni Tulfo sa Senado. Okay? Ulitin ko ha, para lang malinaw. We are not talking about President on 2028. I'm talking about Senate. Okay? Alam nyo, minsan maganda yung ganyan na merong ganito. Kasi isipin nyo na lang, what if lang? What if wala, umuo lang lahat? Hindi niya tinanong yan. So, hindi ngayon mabibring up yan sa DepEd. Naintindihan natin. Ibig sabihin, hindi sila magiging aware na problema yan. At least dito, even if may mga sumasablay sa part kay Senator Tulfo, meron talaga eh. May sumasablay. Mga ano niya. Although, I think we need that. Bakit? Kasi nga, kailangan may nagpupush pa din. Kung ano talaga yung nangyayari sa ground. This is the problem eh. Kaya nga, maganda, may ganyan, na pag-uusapan. Kasi, alam nyo, at the end of the day, sino ho ba ang panalo dito? Yung mga mamamayan na makikinabang ng resulta sa mga pag-uusap na ganyan. Ang problema kasi sa atin dito, yung iba, okay, lalong-lalo na yung isang abogado dyan, sasabihin kaagad, ayaw niyo na kay Tulfo kasi hindi naintindihan ni Tulfo, blah, 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 kasi ganito talaga yan, beyond the power of the, ganito. Maganda ho may ganyan. Alam nyo kung bakit? Para kung ganito yan, simple lang. Ibalik natin dun sa halimbawa nung abogado na yon, pagkain. Halimbawa, bakit masarap ang adobo? Okay? Masarap ang adobo, ha? Pagbalanse ang toyo at suka at bawang. Pero kung may masobrahan doon, hindi na masarap. Tama, mali? Sino nagluluto ng adobo dito? Favorite ko kasi niluluto yan eh. Pag nasobrang ka ng toyo, maalat yan. Pag nasobrang ka ng asin, maalat yan. Pero pag nasobrang ka ng suka, sinigang na yan. Diba? Pagka nasobrang ka ng bawang, ala pobre na yan. Kaya kailangan, sakto lang ang timpla. Anong punto ko dito? Kailangan, sakto lang din ang timpla sa Senado. Minsan, kailangan natin ng ganito, ala Tulfo. Kailangan natin ng katulad ni Senator Tolentino, isang abogado na matalino. Katulad ni Senator Pia, di ba? Mga Cayetano. Minsan kasi inisip natin, hindi kasi mga OA yung mga yan eh. Si Bato, OA yan eh. Minsan kailangan din. Diba? Halo-halo yan. Kasi kung lahat na lang, katulad ng mga unang panahon, diba? Sa Senado, puro mga Ingleserong, hindi maintindihan, na lumaki sa yaman, na hindi nila naiintindihan kung ano yung nangyayari sa ground, wala tuloy sapat na batas na naipapasa para sa mga masang Pilipino. Ngayon, nandyan yung mga katulad ni Robin Padilla, di ba? Nandyan yung katulad ni Tulfo, nandyan katulad ni Labato. Kahit papaano, they represent yung nasa ibaba. Sabi nito isa, si Ontiveros, oo, kailangan din yan. Minsan talaga may kailangan paulit-ulit. May tumutula. Entertainment din yan. Biro lang. Kailangan din, alam nyo ako, naniniwala ako, kailangan din ng opposition from time to time. Huwag naman yung sobrang opposition na katulad doon nakaraang administrasyon, puro opposition lang, si Gordon, lahat oppose. Pangit naman yung ganun. Kaya nga sabi ko sa inyo, it has to be balance sa Senado. Hindi yung puro ganito. Kasi pag puro naman matatalino,
puro naman laki sa yaman, hindi naman nila alam kung ano nangyayari sa ground. Pag puro naman nasa ground, yung mga batas na talagang masasabi nating alam ng abogado, hindi naman napapatupad. Di ba? Si Trilly Ling, hindi talaga kailangan yun. Pampagulo lang yan.